At ang ating pong talata na sinasabi sa Luke 6:49 ay ganito, "The one who hears my voice and does not put them into practice is like a man," nawala yung M, "is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete." Wow, mga kapatid, ang sabi po, siyang nakakapakinig ng boses o ng tinig ng Panginoon, ibig sabihin ng masalita ng Panginoon, at hindi po ito isinasagawa sa kanilang buhay ay inihalintulad sa isang taong nagtayo ng kanyang bahay, sa isang mahinang pundasyon. Kaya sa pagdating ng unos, ito po ay mga kapatid, nawasak. Nakikita po ninyo yung picture na dyan. Actually, marami po sa atin na nakaranas ng ganyan. Merong iba ay hindi man po sa buhangin na nagtayo, pero doon po sa mga tinatawag na may mga fault line ba, o di po kaya ay nasa mga bangin, o di po kaya ay nasa mga creek, na kapag ika nga po ay mahina o dumadaan ng mga tubig, mga kapatid, bumabagsak din yan. Now, nais ko pong maintindihan natin, mga kapatid, na wala pong isang structure na makakatayong matatag sa malakas na hihip ng hangin o ulan o baha, mga kapatid, na walang matibay at matatag na pundasyon. Kaya nga po, mataas, mababa, malaki, or maliit man yan na mga gusaling itinatayo, ay lagi pong mayroong matibay na pundasyon. Kahit pa, mga kapatid, temporary lang. Magtayo ka ng tent dyan. Halimbawa, yung mga nagkakamping, may daladalang tent, magtayo ka ng tent. Pagkatapos, huwag mong lagyan ng peg. Mga kapatid, yung pampatibay sa kanilang mga poste ay paghihip ng kaunting hangin. Bili pa rin na yan. So, ganyan na ganyan din daw po sa ating buhay. Ang buhay ng isang mga mananampalataya, kailangan nating itayong matatag sa isang matatag na pundasyon ang ating mga buhay kung nais po natin na tayo'y makatayong matatag sa lahat ng pressures sa araw-araw na pamumuhay. Now, to withstand the innumerable pressures of daily living. Kaya nga po, ang ating buhay ay actually inihalintulad sa isang stool. Ito po ito, mga kapatid. Ang stool ay meron pong 4 na mga paa. Yan pong bilog na nasa itaas, yan po ay sumisimbolo ng spiritual foundation. Kung titingnan ninyo, mga kapatid, yung 4 na paa ay nakakakabit po doon sa base na yon, yung pinaka inuupuan. So, at meron pong 4 na paa. Yan pong 4 na paa ay nagre-represent, mga kapatid, ng 4 na aspeto ng ating buhay. For example, yung isang, mga kapatid, na leg ay yan po ay sumisimbolo ng financial leg. So, kung yan man ay financial leg, mga kapatid, ay dapat nakakabit doon sa spiritual foundation. Let's say, for example, our financial leg must be managed according to biblical principles of giving, integrity, hard work, and so forth. Kaya nga po, ay kailangan po ang ating financial aspect ay nakabase sa spiritual foundation. Ibig sabihin, nakabase po sa prinsipyo ng Biblia. Pangalawa, kung titingnan nyo yung leg na ito, yung relational leg. Ibig sabihin yan, mga kapatid, ay according to biblical principles, ay kailangan nating ang ating mga relationship sa ating kapwa, sa ating mga anak o sa mga spouses ay nakabase din po sa biblical principles. Kasi kung hindi, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng power to exercise the unconditional love. We will not be having the power to forgive. Diba?
long suffering. Hindi tayo magiging matiisin kung hindi po nakabase ang ating relational leg sa spiritual foundation o sa Biblia. Ganon din po mga kapatid ng ating mental well-being. Kailangan po ng ating mga isipan ay pinupuno natin ng mga salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon will allow us to regulate our minds, our emotions, and keeps us in perfect peace. So kaya nga po kapag ang atin pong mga spiritual o ating mga kaisipan ay nakabase sa salita ng Panginoon mga kapatid, at hindi sa ating emotion, magkakaroon tayo ng kapayapaan. And yun po pang-apat, physical leg mga kapatid. So kailangan pong malakas ang ating physical. Alam po natin na ang physical leg empowers us to treat our bodies according to the principles of the Bible. Kaya nga po sinasabi ng 2 Corinthians 10:31, ito i-memorize natin, di ba? Whether you eat or drink or whatsoever you do, sa sarili yun this physical, do it for the glory of God. So ibig sabihin, kailangan natin ng proper rests, right diet, and sabihin na po natin na to be engaged in overall health maintenance. So, kailangan po nating maging malusog ang ating katawan. Kung titingnan niyo mga kapatid, ito pong apat na legs na ito, ay kailangan magiging malakas. Bakit? Because the strength and success sa lahat ng bahagi ng ating buhay ay nakasalalay sa ating pundasyon. Hindi tayo pwedeng makatayo mga kapatid ng matatag kung sabihin po natin ang ating physical leg ay mahina. Ibig sabihin ay hindi nakakabit sa Panginoon. Hindi nakakabit. Yung ating spiritual foundation ay mahina. So sabihin po natin na financially stable ka, relationally stable, ang iyong pag-iisip ay maayos din, pero mga kapatid, hindi ka nag-exercise. Hindi ang ating diet ay hindi po ayon sa kalooban ng Panginoon. Ika nga po nagpapahina ng ating mga pangangatawan, wala din. Mga kapatid, so kailangan magiging balance. At kung titingnan natin, hindi po makakatayo ang upuan na ito kung wala po yung apat na legs na nakakabit doon sa sa spiritual foundation, mga kapatid. So connected po yan sila lahat. Kaya nga po mga kapatid, so kung ang base, yung pundasyon ay mahina, mga kapatid, ay sabihin po natin na walang pag-asa ang mga legs na ito makatayo sa sarili. It is no wonder mga kapatid, kaya hindi nakapagtataka na si Satanas, ang kaaway, ay sinisikap niya ang lahat na magagawa niya upang pahinain ang ating mga foundation. Kaya nga mga kapatid, kailangan nating maging diligent, na magiging masinop tayo na patatagin ang pundasyon natin. Kasi kung hindi, mga kapatid, babagsak at babagsak tayo. Example, di ba marami sa atin ay nagkaroon po ng commitment na everyday, set aside tayo ng time na magbasa ng salita ng Panginoon. Tama? Meron din po sa atin, nagkaroon ng commitment na everyday ay meron pong ipapanalangin. Ganyan. Meron kang 30 minutes, sabihin po natin na pananalangin para sa lahat ng mga gusto mong ipanalangin. So, let's say for example, mga kapatid, nandoon ka na sa iyong panahon o sa commitment time mo na ikaw ay mananalangin. Tapos ay habang ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon bago manalangin, marami kang iniisip. So, halimbawa, mga kapatid,
nagbabasa ka na, may hindi mo na naiintindihan yung binabasa mo kasi may iniisip ka, uy, kailangan ko pala mo nang isalang yung beans para mapalambot na. Lutuin ko muna yung beans, no? Para pagkatapos ko mag personal devotional, luto na yung beans. Lulutuin ko na lang agad kung ano mang luto ang gagawin. So, something like that, ano. So, bumaba ka. Let's say, for example, iniwanan mo na yung Bible mo, hindi ka man nananalangin, no? Kinuha mo yung beans at mga kapatid, tawag dito, sinalang mo na. Kaya lang, pagkasalang, sabi mo, oh, marami palang hugasan dito. Hindi mo na hugasan kagibit ako. Kailangan itong matigas na itong hugasan. Mahugasan na nga muna. So, hinugasan mo ng mga kapatid. No, at habang naghuhugas ka, uy, babasa nga pala ako ng Bible Tapusin ko lang muna to. Akit na ako maya-maya ulit. So, nung ikaw akit mga kapatid, nadulas ka, no? Nakita mo, ay basa yung saan galing itong tubig na ito? Bakit basa dito? No? So, ginawa mo, nag-map ka na lang muna. Madumi pala naman dito. So, sabihin mo, mamaya na lang ako magbabasa. Mga kapatid, tanghali na. Siguro mamayang gabi na lang ako magbabasa. Babawi na lang ako mamaya. So, 2 chapters. Mga kapatid. Kaya lang mga kapatid, napagod ka na sa maghapon ng iyong mga ginawa. Pagdating ng gabi mga kapatid, no, nakakatamad ng magbasa, nakakatamad ng manalangin. So mga kapatid, kahit dun sa pananalangin, ay sabihin mo, Panginoon, alam mo naman po kung anong nasa isip ko. Bahala na po kayo. Ganyan mga kapatid. That is just an example. Ano? Kasi ako personally, meron ding mga ibang karanasan mga kapatid. Sometimes, no, in my prayer time or my devotional time, no, na distract din ako sa gadget, ano, pagka minsan ay tunog ng tunog, di po kaya ay ring ng ring, mga kapatid, no? Kaya napakainam pagka minsan siguro talaga na pinapatay yung ating yung ating mga gadget kapag ka nandun ka sa spiritual devotional mo o personal devotional mga kapatid. So the only way I have found to be consistent in prayer is to set a specific time and place for it. Mga kapatid, kailangan talaga maging intentional. Do not allow yourself to be distracted. Mga kapatid, huwag po nating linlangin ang ating sarili na sasabihin natin, oh, paano ba to? Mamaya na lang, dublihin ko na lang mamaya, o mamayang gabi na lang, o bukas na lang. Kasi alam niyo yung mga kapatid, no, ako po yung naniniwala na ang panahon ay darating na ang bawat Kristiyano, ang buhay ng bawat Kristiyano mga kapatid, at ang susi ng kanilang survival ay dumidepende sa relasyon sa Panginoon. No? Every Christian life where the key to survival will depend on their spiritual or their relationship with the Lord. Mga kapatid, magsusurvive tayo no, kapag dumating ang mga stressors, ang mga stress no, sa ating buhay, kapag tayo ay matatag ang pundasyon sa Panginoon. We need to secure our foundation before, mga kapatid, sabihin po natin, stressors comes. Mga kapatid, I'm talking about my experience. Based on my experience. Kasi mga kapatid, na-realize ko, even if you are in the ministry, kung wala kang spiritual an intimate connection sa Panginoon, pagka dumating ang mga stressors, mga kapatid, mai-stress ka talaga. No? Kahit sabihin pa natin, alam na alam mo ang buong Biblia, nabasa mo na ng paulit-ulit ang Biblia, as long unless you have that strong commitment and foundation, relationship with God, mga kapatid, we will not be able to survive when the stressors comes. Kaya we need to secure our foundation. Ang sabi nga po ng Proverbs 24:10, we have to get rid of the distraction because the key to survival will depend on our relationship with the Lord. Proverbs 24:10, if you fail under pressure, your strength is not very great. So, yun po yung mga kapatid. Kapag tayo po ay bumabagsak kapag dumating ang mga pressures, ibig sabihin po nun,
hindi tayo nakahanda. We are unprepared. It's just like something to say na merong darating na unos. Nagkaroon na po ng warning. Ang malakas na hangin at bagyo ay dadaan sa lugar ninyo. Kaya ang lahat ay pinaghahanda. Ano mang iyong maihahanda, ihanda mo na. No, that includes your emergency kit. No, that includes your food, water, no, lahat mga kapatid. Pero maaring sabihin mo, okay lang ako dito. Matibay itong bahay ko. Okay lang. Mawala ng kuryente, meron akong generator. Okay lang. Kung halimbawa ay hindi ako makalabas walang pagkain, hindi para bumili pagkain, marami akong pagkain. Something like that. So, kung hindi tayo prepared, mga kapatid, talagang ay pagdating ng pressure na yan, tayo po ay babagsak. So, kapag mahina ang ating preparation, kulang ang ating preparation, mga kapatid. So, tandaan po natin, this is inevitable. We cannot escape life's trouble or stressors. Hindi po natin maiwasan yan. Lahat tayo, ano man ang kalagayan mo sa buhay, darating at darating, makakaranas ka ng mga stressors. But you can fortify your spirit with prayer and the Word of God. You can strengthen your foundation by intimate relationship with God. So when our foundation is secured, we will always have a perfect peace, even in the midst of the storm. Mga kapatid, sa panahon natin yan, usong-usong online buying, di ba mga kapatid? Ako po I am also one of a fan sa mga taong nag-i-enjoy na bumibili sa mga online, mga kapatid. Hindi ko na babanggitin, baka sabihin nila, nagpo-promote ako mga kapatid, kung ano yung mga binibilhan natin, online stores. Pero, there were times na yung nabibili ko, ay sabihin po natin hindi ako satisfied. Pag tiningnan mo doon sa picture, mukhang maganda, yung mga promotion nila, matibay, ibig sabihin ay quality. Pero pagdating na nung binili mo ay masasabihin po natin madi-disappoint ka. So this is sabihin po natin reality and expectations, mga kapatid. In-expect mo na gano'n. So, kaya nga po, pagkaminsan ay hindi ka satisfied, yung binili mo, mauuwi lang sa wala. Kasi hindi mo gagamitin, o di po kaya ginamit mo, pero pagkatapos ay madali lang din nasira, hindi siya gano'n katibay, ka-quality, katulad ng promotion doon sa mga online stores. So, kaya nga po, nasasayang pera mo. Pero alam niyo po mga kapatid, ay meron tayong mistakes, meron tayong pagkakamali. Kasi unang-una, iniisip po natin na yung atin pong binibili ay worth it. Kaya nga po, kala natin, marami tayo nalililang sa atin. Second, ay iniisip po natin na yung mga bagay na yon ay ginawa pang maging, sabihin po, magagamit natin ng matagal. Hindi po talaga natin yon alam, mga kapatid. Ang nakakaalam lang nun ay yung mga gumagawa. So, ang habol lamang po ng mga gumagawa at nagbebenta niyan ay yung ating mga salapi. Now, sometimes, when this happens to us, it makes us angry, di ba? Nagagalit tayo, or upset. And we can simply throw the thing into the trash, mga kapatid. Now, whether you know it or not, mga kapatid, you and I are a builder and a building. Tayo ay nagtatayo, pero at the same time, tayo din po ay nialintulad sa isang building. So, kung magtatayo ka, kung ang iyong tinatayo ay matatag or mahina. O kung tayo man po yung gusali, tayo ba ay matatag or mahina. Now, alam niyo po mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, halimbawa sa ating sarili, that is, making your foundation strong or weak. Let's say for example, each time we eat, sa tuwing tayo kumakain, mga kapatid, alam niyo po ba na sa bawat kain natin, yun po ay nagdadagdag para ba sa
ikatitibay ng gusaling ito o sa ikapanghihina. Kaya it matters kung ano yung kinakain natin. Nagpapatatag ba ng ating kalusugan o nagpapahina? Mga kapatid, it's time na tayo ay sabihin po nating nanonood ng mga palabas. Yun ba ay nagpapatatag o nagpapahina? It's time na tayo, mga kapatid, ano mang ginagawa natin, o mga plano natin sa buhay. Ito po ay nagpapahina o nagpapatatag ng ating pundasyon. Kaya nga po sabi ni Apostol San Pablo, marami sa mga tao ay ang kanilang pundasyon ay nasa kanilang salapi. Ang iba ay nasa kanilang katanyagan. Ang iba ay nasa kanilang mga posisyon. Mga kapatid, usually when builders build their homes, we expect a spectacular result. Bakit po? Inaasahan po natin na magiging matatag ang atin pong mga tahanan. Mga kapatid, there are basically two reasons that we build on the wrong foundation. Una, honest mistake. Nagkakamali po tayo. Iniisip natin na okay na. We think that something is something that is not. The second is we're just lazy. May mga panahon, mga kapatid, na tayo mga tamad lang talaga na patatagin ang ating pong commitment sa Panginoon. O pagkaminsan tayo po'y nagmamadali. Or pagkaminsan ay nagsi-shortcut tayo, mga kapatid. Mga kapatid, hindi po ganon ang pagpapatatag ng ating pundasyon sa Panginoon. It takes time, mga kapatid. At kailangan po ito po ay with intentional, mga kapatid, prayer, Bible study, doing the ministry, mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesus doon sa talatang ating binasa ay sinasabi po niya ang pagtatayo ng isang tahanang matatag, mga kapatid, ay sa Panginoon, sa kanyang salita. Sa ibabaw ng bato ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Because the foundation is what holds everything up. Kapag mahina ang pundasyon, mga kapatid, siguradong babagsak tayo. Naranasan ko na yan, mga kapatid. Hindi magtatagal, ang tahanang ating itinatayo ay babagsak at babagsak. Pero sa mga anak ng Diyos na nakatayong matatag sa Kanya, sabi po ng Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose minds are set on you because they trust in you. Mga kapatid, itayo natin, patatagin natin ang ating mga pundasyon sa ating Panginoon.